Kung isang law professor ang tatanungin, mukhang ngayon pa lang ay pupwede nang hatulan ang vice presidente. Yan ay matapos mapatunayang tunay at hindi minanipula ang video kung saan nagbanta ang pangalawang pangulo laban sa first couple at dating House Speaker. Pwede pa nga raw humantong ito sa mas malalang kaso. Narito ang politiko update ni Corina Sanchez. Ang kasong grave threats ni Vice President Sara, posibleng maging sedition. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Attorney Calleja na magiging malala ang kaso sa oras na mapatunayan na may kinontrata ngang hitman si VP Sara. Once you make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ng baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At Dagdag pa ni Calleja, halos lahat ng elemento ng grave threats ay malinaw ng ebidensyang inilatag ng prosekusyon at inamin na ito mismo ng depensa. Siguro naglolokohan na tayo if we deny that there was such a statement, no? There was such an utterance. Pero pagdating kasi sa video, syempre kailangan din natin malaman, like I say, hindi naman kasi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta ng korte, di ba? Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro. Ano po? I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? kung akong tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats ay yung malice and intent. Klaro po yun na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung vice president, motive to gain, to succeed. So, klaro po yun. So, yun po ay napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned. Pero ayon kay Calleja, mahihirapang mapatunayan ang sinasabing Project Romanov na naunang banta daw sa buhay ni Duterte at kanyang pamilya. Kung ikaw meron niyang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance, but ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it? Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.